Sa mga 125cc na scooter, ito na siguro yung masasabi ko yung pinakamatipid, pinakamalakas na mabibili nyong scooter sa 125cc category. Ito po ang Honda Click 125 version 3. Yung makina nito mga pare ko ay meron itong 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 2 valves at merong engine displacement na 125cc. Ang maganda pa dito, naka-liquid cooled siya. Kung di ako nagkakamali, napakadalang nyo makakakita ng liquid cooled sa 125cc category. Sa lineup nga ngayon dito sa Pilipinas na scooter na 125cc, sa pagkakaalam ko, ito lang ata yung scooter na liquid cooled sa ganitong displacement. Comment nyo mga pare ko sa baba kung meron pang may ibang scooter na nandito sa Pilipinas na liquid cooled na 125cc na scooter. Dito sa headlight mga pare ko, kung titingnan natin, parang halos hindi naman gumalaw yung itsura ng Honda Click na to. Ito pa rin yung kanyang kilay, pares na pares dun sa Game Changer. Ito yung kanyang headlight. Siguro ang makikita lang natin pinagkaiba, itong kanyang side fairing. Yung Game Changer kasi medyo meron pa siyang ditong black pero ito buo na siyang puti dito, tapos meron lang siyang highlight dito na black. Para sa akin, ang forma din ng pagkakagawa ng Honda dito, no? Para sa akin mas pinaganda pa itong Honda Click version 3 Ang maganda ba dito sa Honda Click na to, hindi nila tinanggal yung kanyang footboard. So sa mga pang daily drive, pang commute, sobrang ganda talaga gamitin itong Honda Click. Isa yun sa mga dahilan kung bakit talaga pumutok yung scooter na to Maganda siya pang long ride, meron kayong paglalagay ng bag nyo. At the same time, pag namalengke kayo, meron kayong paglalagay ng mga grocery. At pwede nyo pa isabit yung mga grocery nyo dito. So napaka-convenient talaga nitong Honda Click na to. Sa seat height naman mga pare ko, 5'6" yung height ko. Ito po siya, pag nakaupo ako ng normal. Medyo tingkayad ng konting-konti lang. Hindi naman ako hirap, pero medyo tingkayad ng konting-konti lang. Pero pag nag-forward ako ng konti dito, ay makikita nyo, flat-footed na ako. Pag punta kayo sa comfortable side, medyo tingkayad yung 5'6", pero pag dumulo kayo, bawa traffic, o dulo lang kayo ng konti para mas madali kayo makakasingit-singit. So ganun lang yung diskarte dito sa Honda Click. Dito naman sa kanyang instrument panel, napakaganda kasi fully digital na to. Wala na kayong makikitang analog dyan, lahat po yan digital. So dito makikita natin yung kanyang fuel gauge, speedometer, meron tayong total odometer natin, may orasan tayo, tapos meron tayo ditong average kilometer per liter. Tapos meron tayo ditong dalawang button. Pag pinindot natin ito, mag-iiba yung mga information dito. Merong trip A, trip B, average fuel consumption, tapos meron tayong voltage. So maganda to yung voltage natin. Mamamonitor natin dito yung ating battery kung malapit na ba siya malobat or hindi. Since wala itong Kickstarter, sobrang useful nitong voltage meter na to. Tapos makikita natin dito yung kanyang logo ng Honda. Medyo naiba lang yung design dito mga pare ko sa kanyang frame dito. Although ito, pares na pares ito ng Honda Click Game Changer yung kanyang instrument panel. Ang naiba lang talaga sa kanya itong mga fairings dito, yung puti na yan, tsaka itong black na to. Ibang iba yung design ng Honda Click na Game Changer. Dito naman po sa mga switches, meron tayong busina, meron tayong signal light, left and right. Ito po yung kanyang high and low. Wala lang po itong passing light. So yun lang yung wala sa kanya. Tapos dito naman po sa kanyang lever, nandun lang tayo sa normal side. Wala po sang adjustment dito. So fix lang siya na ganyan yung haba. Para sa akin naman yung average Filipino na ganitong kahaba yung daliri, hindi naman kayo mahihirapan pigain. Ang maganda pa dito, meron siyang handbrake. Pag i-activate nyo siya, ipigain nyo lang po, tapos igaganon nyo to. Ayan. Ibig sabihin nito, nakapreno yung gulong sa likod, hindi ito aabante o aatras. Lalo kapag naka-side stand tayo at naka-incline yung pinag-side stand na natin, napaka-useful nito. Tapos kapag i-release nyo ito mga pare, ipipigayin nyo lang po siya at bibitaw na ito. Dito naman po sa right switch, nag-iisa lang po yung starter niya. Wala po ditong mga ibang buttons, isa lang po ito. So kapag papaandarin nyo po yung makina, pipigayin nyo po muna yung preno, which is ito, saka siya aandar. Ayan. Hindi siya aandar kapag ito lang pinindot nyo. So kailangan nyo talaga pigayin yung preno for safety features na rin. Dito naman po sa left side pocket, ang maganda dito, upgrade dito sa Click version 3, meron siyang cover dito. Yung dati kasi wala, naka-open lang yun. Pag i-open nyo siya, push mo lang yan. Tapos makikita nyo yung kanyang napakalalim na compartment. Ang maganda pa dito, may charger yan mga pare ko. USB ready na yan. Kaya kapag meron kayong mga gadget, smartphone sa mga biyahe, pwede nyo i-charge dito. Hindi kayo malolobat. Dito sa right side naman mga pare ko, yung kanyang pocket, medyo mababaw siya. Tapos meron pa kasamang rambutan. Medyo mailalagay nyo lang dito mga basahan or mga coins ng konti. Pero para sa akin, hindi siya ganong malalagay ng marami. Tulad nito, may coins lang. Ayan, dyan lang siya. Pampaingay kapag mabiyahe kayo. Dito naman po sa kanyang susian, ito po yung kanyang susi. Tapos ito yung pang-lock dito. Igaganon siya. Ayan, para hindi kayo mapagtripan. So ito lang yung gamit niya, no? Igaganon nyo lang siya. Ayan. Tapos ito po yung seat opener.
Pipindutin nyo lang po yan. Tapos, ma-open nyo na po yung kanyang upuan. So, yung kanyang compartment naman, napakalaki po, 18 liters. Sobrang dami nyong mailalagay na gamit. For reference lang po mga pare, kaya ito po yung LS2 na medium na full face helmet. Papasok naman siya pero hindi siya maisasarado itong compartment. So usually ang mga kakasya lang dito sa compartment na to is mga half face helmet. Pero full face, may mga iba na kasya pero yung mga average na ganitong helmet, hindi po siya kasya dyan. So dito naman po sa kanyang tangke, meron po itong a total of 5.5 liters. Napakalaki po nito mga pare ko eh. Na kung iisipin natin na sa 125cc tapos napakatipid sa gasolina, 5.5 liters, napakalayo po ng mararating nyo sa isang full tank ng Honda Click na to. Ito naman po yung kanyang grab bar. Pwede ito hawakan ng mga angkas nyo kapag bumabiyahe kayo para hindi masyado nakakangawit. Tsaka nakadagdag forma din dito sa overall body design ng motor. Dito sa gulong mga pare ko, medyo pinalaki na nila yung size ng gulong nito. Meron po itong 180 by 14. Tapos yung kanyang preno dito sa likod is naka-drum brake po siya. Same lang ng previous model. Maganda dito, medyo malapad na yung gulong nito kumpara natin sa mga ibang scooter na 125cc. Mas makapit, tsaka mas maraming goma yung nakakapit sa kalsada or sa semento, mas safe tayo. Pero syempre, sasamahan pa rin natin ng ingat kapag tayo nagdadrive. Pero ito, mas stable. Para sa akin, mas maganda talaga yung mga malalapad yung gulong. Sa suspension naman, meron dito siyang monoshock lang. Pero para sa akin, enough na ito sa mga pang daily driven. Pero kung gusto niyo naman ng mga upgraded na shock, marami naman kayo mabibili dyan ng mga adjustable. Para if ever na may angkas kayo, medyo mabigat, ma-adjust nyo para hindi siya tumutukod. Kasi itong shock na to, kapag dalawa na kayo na medyo mabigat, medyo tumutukod talaga to sa mga kaldag. So kung mabigat kayo, pwede kayo magpalit ng suspension. Pero kung isa lang naman kayo at tumitimbang lang kayo ng mga 70 kilos, kaya-kaya kayo na-delay nitong suspension na to. Dito naman po sa kanyang taillight, all LED po yan. Yung brake light niya LED din, tapos yung kanyang signal light LED po yan. Tapos makikita po natin dito, merong reflectorize dito. Tapos ito pong part na to, ilaw po ito para kapag pinaandar nyo yung motor, kita po yung ating plate number. Napakadaming ilaw dito sa part na to. May reflector, may ilaw dito, signal light. Ang nagustuhan ko pa dito sa forma ng Honda, no, yung kanyang signal light, hindi siya nakasama dito. Medyo sporty looking yung ganitong nakahiwalay po yung kanyang signal light. Para sa akin, mas naaangasan talaga ako sa likod ng Honda Click. Nakahiwalay talaga yung kanyang signal light. Sporty looking talaga. Dito naman po sa kanyang headlight, ito, lahat po yung LED, pati itong kanyang DRL, LED po yan. Yung signal light niya, ito po yan. Try natin. Ito po yung kanyang signal light, LED po yan, kaya napakatagal po ng buhay niya. Tsaka makikita nyo naman, medyo maliwanag pa, pero sobrang visible ng kanyang LED dito. Kitang kita talaga to, lalo na yung sa likod, pares LED. Kahit trick na trick yung araw, napansin ko dito, sobrang kitang kita pa rin talaga yung kanyang signal light. Dito naman po sa unahan, yung kanyang gulong, may size po ito na 90 by 80, size 14 po yung diameter ng mags. Tapos sa preno po, meron po tayo ditong disc brake. Makikita nyo yung kanyang forma ng kanyang disc brake. Medyo pa wave po siya. Nakadagdag angas din dito sa part na to. Tapos single piston caliper tayo. Yung suspension niya, telescopic fork, traditional po siya. Dito naman po sa foot peg ng ating passenger, rubber po ito eh. Yung Click 150, alloy po yung nakalagay dito, pero dito sa Click 125 rubber. Pero feeling ko yung mga foot peg ng Click 150 papasok dito sa Click 125 na to. Sure ako doon, pasok na pasok to dito. Tapos ngayon naman mga pare ko, test drive natin itong Honda Click na to. Papakita ko sa inyo yung maneuverability niya. Tapos tatry ko din ipakita sa inyo yung maximum speed ng motor na to. Take note mga pare ko ya, stock engine, stock CVT, walang pinalitan dito. Ang naidagdag lang ng may-ari dito, phone holder. Tsaka itong Papa Jesus. Pero bukod dun sa engine, walang pinagbago. Stock engine talaga, CVT stock. Try natin yung maximum speed. Tara, test drive naman natin itong motor na to. Ito mga pare ka, dito tayo ngayon sa Bulacan. Tetestingin natin itong the all new Honda Click 125 version 3. Tingnan natin yung bunot ng motor na to. Testing. $60, $84, $90. Ayun, 100 na. Try ko yung kuan. Ito, walang kasabay mas halos. 107, 108, 109. Ayan. Stock engine to ha. Walang binago sa panggilid. Ayan, nag-110. Nag-110 siya. Naglakas na ito. Tara, test drive naman natin mga pare ko eh. Share ko lang sa inyo yung riding experience dito sa Honda Click 125. Una ko napansin dito, yung kanyang response ng makina. Ang ganda ng acceleration niya.
Para sa akin, ideal to yung mga ganitong type ng scooter sa long ride, overtake, ay no, parang hindi kayo mabibitin eh. Tingnan nyo, ang bilis kunin ng 60, 70, o 77, ay kaso may curve na kaya may minor na tayo. Ang bilis siya kunin ng speed oh, grabe yung makina nito. Nakakatuwa para sa isang 125cc. Ganito ka-responsive yung kanyang engine. Tingnan nyo, di ba mabagal tayo galing, 30. Wait lang, overtake tayo. Overtake, oh. Basic yung overtake, oh. Tingnan nyo yung dagdag sa speed. Tingnan nyo, pansinin nyo mga pare ko, eh. Overtake kahit paahon. Diba? Nakakatawa yung makina niya. Tapos napaka-smooth ng engine. Papansin ko dito, parang halos hindi ko marinig yung ugong ng makina. Sobrang tahimik niya. Tapos yung under ng makina, ang pino. Tapos share ko din yung kanyang handlebar. Eto oh. Makita nyo, mataas siya. So hindi talaga ako subsob dito. Upright yung position ko dito. Tapos, ang lambot iliko ng manubela. Andun talaga tayo sa komportable side na riding experience. Tapos banking natin ng konti. Okay din. Ang ganda rin siya i-corner. Pero para sa akin, ideal to sa mga daily commute. Kaysa sa mag-commute kayo mga pala kayo, no? Pwede bili na lang kayo ng motor. Tapos ito yung gamitin yung Honda Click. Kasi may footboard siya. Ayan, no? Pwede nyo paglagyan niya ng mga gamit nyo, ng bag nyo kapag papasok kayo. Tapos ang laki pa ng undershirt compartment niya. So mapansin ko dito kahit siya paahon, basta yung speed nyo between 0 km/h hanggang 70 kph, andun yung torque niya. Kahit paahon siya, umaangat pa rin talaga yung speed natin. Ramdam ko yung acceleration. Kaya pala sabi ng iba, ang responsive doon ng makina nito, maganda i-overtake. Ngayon napatunayan ko na, tingnan nyo, overtake ako. Ayun na, basic lang yung overtake eh. Parang hindi kayo mabibitin. Alam nyo yung ibig ko sabihin, parang ganun yung pakiramdam. Tsaka yung 0 to 70 kph, mani-mani lang sa kanya kunin, no? Ayan, tulad ito, patag 30 kph. Ayun, no? 50 agad. 44. Pag binirit yun ng konti, ayun na, 60 plus na agad. 60 plus 70, and it's a curve. Grabe yung niya, yung makina niya. Matutuwa kayo dito. Parang yung pakiramdam nyo, parang hindi 125cc yung daladala nyo. Parang mas malakas pa sa 125cc. Sa ilaw naman, parang nahihinaan ako sa ilaw niya. Actually, ito medyo madilim na. Yung ilaw niya nakabukas na yan eh. Open na yun mga pare ko eh. Pero parang hindi nyo pa rin kita, no? Isa pa, birito. Overtake ako dito sa kotse. Kotse itong overtakean ko, ha. Sinitak yung palo ng speedometer ko. Diba? 70 agad. Lalo pag papalusong, tinan nyo. Papalusong to. Diba nag 90 plus, mag-100. Ang lakas pag papalusong. Doon yung mararamdaman yung power kasi parang wala masyadong resistance eh. Pero pag ganitong patag, ramdam na ramdam pa rin eh. Ayan, tingnan nyo yan ha. Papantayin natin yung speed ng motor sa unahan. I-overtake tayo. Ayan, kunyari galing sa kurbada. Overtake. Kopya. Birit ulit dito. 96. And it's a curve. Tapos napakatipid pa kumonsumo nito sa gasolina. Try natin mag U-turn na. Papakita ko sa inyo yung maneuverability naman ito. Dito tayo mag U-turn kasi hindi na siya blind spot eh. Yan. U-turn. Ayun, halos isang lane lang yung nakain ko. Wala pa, hindi ko na sakop yung isang buong kalsada. Natatakot lang ako i-corner kasi basa yung kalsada eh. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung cornering niya eh, capability eh. Pero mga susunod, matry pa rin natin itong motor na to. Kasi sa tropa ko naman to, pinagamit lang sa akin. Ang ganda rin ng laro ng suspension niya, no? Hindi siya masakit sa katawan kapag nadadaan ako sa mga tagtag. Grabe, panalo to mga pre. So yun lang siguro mga pare na sa ating review dito sa Honda Click 125. Ganito pala yung pakiramdam dito. Kaya pala best selling motorcycle ito. Ganito pala yung pakiramdam sa riding experience dito. Tapos ang gaganda pa ng mga features. Hindi na ako nagtataka kung bakit
top best selling scooter to. Yung pala yung dahilan. Ngayon alam ko na. Dati kasi nagtataka ako, bakit hindi Honda Click 150 yung namayagpag? Bakit yung Click 125 pa? Kasi ang logic ko dati, doon na ako sa 150, konti na lang idadagdag ko, di ba? Mas malakas yung makina, nakakilis ka na. Pero nung nagamit ko tong 125, nasagot yung mga tanong ko sa isip ko na bakit pumutok yung 125 kesa sa 150. Ngayon, alam ko na dahil pala dito sa ganitong riding experience at yung mga features niya. Yun lang mga pare ko, salamat po sa mga nanood ngayong araw. Grabe na-appreciate ko yung mga pagsuporta nyo sa akin, yung mga pare kayo natin dyan. Salamat po sa mga patuloy na pagsuporta. Kaya nyo po sa mga susunod nating video, napakarami ko pang mga motor na ipapakita sa inyo, yung mga ganito, ito test ride natin, top speed kunyari. Ako naman, kaya ako pinapatakbo ng ganitong malakas yung motor, ito mo 70, 80. Pinapakita ko sa inyo yung performance. Yun lang yung ibig ko sabihin doon. Hindi ko ibig sabihin na ipangkarera nyo to, kasi hindi naman to pangkarera itong scooter na to eh. Sinasabi ko lang dito, ito yung performance niya, maganda siya pang overtake, di ba? Yun nga sinasabi ko kanina, pang pinandidiinan, pang overtake talaga. So yun lang mga pare ko, salamat po sa panonood. Bye bye po.